Monsoon trap na naka-embed pa rin sa Intertropical Convergence Zone sa silangang bahagi ng bansa ay iiral ang mga kalat-kalat na malawakang moderate to heavy rain showers mula Southern Luzon hanggang Eastern Mindanao. Pero hilagang bahagi ng Northern Luzon, kabilang ng Metro Manila, katamtaman at hot humid pa rin ang iiral. At binabantayan posibleng bagong invest na mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility nakitaan na sa West Pacific Basin. Magiging C96W ba ito? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, July 15, 2025. Ang oras nating Boss Mike may maga, alas 10:45 na ng umaga. Patuloy na magiging hot humid pa rin sa ilang bahagi dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng extreme Northern Luzon maliban na lamang sa may bandang southern part ng ating bansa, especially bandang southern Luzon, especially Eastern Visayas, Mindanao na nakakaranas ngayon ng extension ng monsoon trap dahil nga po dito sa extension at unti-unting cluster na nabubuo na rito sa may silangan ng ating bansa na posible na nga pong maging invest anytime soon mula ngayong araw. At dahil nga po sa nagkakaroon na ng extension trap, nahahatak na ngayon ng ilang southwesterlies dito sa timog kanluran ng bansa, pero ang parte ng Metro Manila at extreme Northern Luzon ay patuloy na magiging katamtaman ng panahon, maaraw at maalinsangan ang magiging panahon. Bagamat may mga lightning strikes tayo na detect so far. Yan, at least kokonti, mga at least 10 lightning strikes. Pero mas late ito sa may bandang kanluran ng Zambales. So probably nakakaranas kayo ng mga pagkulog at pagkidlat ngayon dyan. At sa may bandang eastern part ng Southern Luzon ay mayroon ding mga latest lightning strikes. Sa ngayon, naka-offline muli ang aking lightning detection system dahil sa kasamaang palad ay binahay ito ng husto ng mga maliliit na langgam dahil sa hindi malamang dahilan, nakagawa sila ng paraan para makapasok doon sa pinaka-socket line ng aking antena. So sa ngayon ay naka-shutdown siya ngayon, ayan, naka-offline siya. Mula pa kagabi dahil sa inaayos ko at kinukumpuni ko ang buong sistema ng housing niya dahil puno ng mga itlog ng langgam at binahayan talaga ito. Nagkaroon ako ng preventive para maiwasan na tuluyang masira ang pinaka-receiver ng antena dahil ang antena na ito ang isa sa pinakamahal na parte ng aking lightning detection system. Nagkakahalaga ito hindi humigit kumulang 8,000 piso sa sobrang liit lamang niya na singlaki lamang ng posporo ang circuit nito. So napakamahal ng circuit nito dahil sa Europe pa mabibili yung design nito. At dahil sa inaagapan ko, sa ngayon pinapatuyo ko ngayon dahil nagkaroon ng moisture yung loob, napasukan tuloy ng tubig dahil sa kanila. Ginawan kasi nila ng pinaka house hub, yung pinaka dulo ng mga bawat antena, yung XYZ antena. Kaya medyo hindi nyo muna makikitang nagpa-function yung aking lightning detection system. Magbabalita tayo at mag-update po tayo kapag balik sa operational na po yung aking Blitzertong lightning detection system. Pansamantala, ang nare-receive na ito ng automatic lightning detection system ay naka-manual off muna, pero yung aking webpage automatic magagather pa rin yung mga lightning detection systems na madedetect na mga available lightning detector. Gaya na lamang dito na aktibo. Mayroong dalawa kasing lightning detector na aktibo. Lahat niyan ay matatriangulate at masasaga pa rin ang ating lightning detection system. Since ako ay contributor at na-report na natin na may problema ang aking aparato at inaayos po natin, kaya pansamantala tinarajectory muna ng Blitzert ang mga data nila sa akin hanggang sa maayos ko yung aking lightning detection system. Normal talaga yan dahil hindi maiiwasan na minsan nagkakaroon ng pagkakataon na nagugustuhan ng mga insekto yung electromagnetic wave. Yan, ganun na lamang katindi ang sensitive nila sa electromagnetic wave.
at nadedetect yung signal ng mga pagkidlat. At since pinagsama kasi ito at very sensitive, sa mga insekto parang maganda siguro sa kanila ang environment kapag mayroong nagva-vibrate na high frequency. Hindi natin ma-explain yon, very scientific na. Pero sa ngayon ay offline muna ang ating lightning detection system. Pero patuloy pa rin na nakakapag-record yan gamit ang triangulation method ng ibang aparato sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya nakakasaga pa rin tayo. Sa ngayon, ay thunderstorm watch ang NCR nakataas pa rin mula sa Mega Manila o Greater Manila kasama na ang Bulacan, Rizal, Laguna hanggang Cavite. At ang forecast nito ay 12-hour ang period forecast nito. So take note po sa mga afternoon rain showers pa rin. Sa Northern Luzon naman, ang Ilocos region, sa Ilocos Norte pa rin nakataas pa rin ang likely na magkakaroon ng pagulog pagkidlat. At sa may bandang Cagayan Valley ay naka-final ang kanilang thunderstorm advisory. Well, dahil nga po sa inaasahan pa rin na mataas ang magiging temperatura dyan sa Northern Luzon area. Siguro dyan sa may bandang Cagayan Valley dahil wala naman tayo nakikita na masyadong maulap at maulan na bahagi at expected na mas hot humid sa kanila. Sa ating current conditions of overcast gloomy, mahangin na, medyo nagpaparamdam pa rin ang ating habagat, bagamat manipis at walang masyadong dalang water vapor trough. At nakikitaan natin ang mostly clouded gloomy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. At mukhang meron na naman tayong magnitude 5 plus na nadedetect malapit sa Pilipinas. Tatalakayin natin yan maya-mayang konti. Sa lowest of pressure na itala naka-weather station kaninang 4:27 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.7 degrees Celsius. Kahapon, pinaka-highest na 32.4 degrees Celsius ang naitala namin kahapon ng tanghaling tapat at 12 PM. Ibig sabihin, mataas ang aming naging heat index pa rin na 45.4 degrees Celsius ang aming naging heat index. So, sa ating heat index forecast nationwide, ngayong araw mula sa aking weather station sa Caloocan, sa ngayon, as of 9:24 AM, mayroong 40.5 degrees Celsius ngayon ang aking heat index. Ibig sabihin po, magiging hot humid pa rin tayo sa Metro Manila dahil pumalo na kagad sa mahigit 40 degrees Celsius. At ganun din ang forecast, 40 degrees Celsius nga ang expected heat index ngayong 10 o'clock AM. Pero papalo pa yan, I think mukhang yan na ang magiging pinamakataas daw na forecast namin ngayong araw, na 40 degrees Celsius. Pero expected, mas tataas pa yan base sa aking actual instrumentation reading ng aking weather station. So expected na mas tataas pa yan na more than 40 degrees Celsius. Yan. Kasi sa forecast, 40 degrees Celsius lamang ang pinakamataas na ina-expected na forecast ngayong araw dito sa amin sa Caloocan. Sa iba't ibang bahagi naman na selected area sa Ilocos Norte, 40 degrees Celsius po ang inyong heat index dyan at aabot pa hanggang 41 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock hanggang alas 2 daw ng hapon. So, extreme caution siya, medyo mataas pa rin. Nakakaranas na kayo kasi ng moderate weather dyan. Sa may bandang Tugigaraw naman, well, asahan na natin na grabe ang inyong magiging alinsangan. 44 degrees Celsius po ang naka-forecast sa inyo dyan ngayong umaga. Pero papalo pa rin yan ha. Take note ha, papalo pa rin yan hanggang 49 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So iwasan pa rin ang magbilad at mag-dehydrate dahil grabe pa rin ang inyong magiging alinsangan dyan sa Cagayan Valley. Ganon din sa Santiago, 43 degrees Celsius po ang forecast na heat index sa inyo at papalo pa ng hanggang 51 degrees Celsius na magiging pinakamataas na heat index sa inyo sa Cagayan Valley na mula alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, masyado ng delikado ang ganito kataas. Kaya, wag masyadong magbilad uminom po ng maraming tubig sa mga kababayan natin dyan sa bandang Cagayan Valley. Sa bandang Dagupan naman, bandang Pangasinan, inaasahan pa rin na magiging maalinsangan din kayo. 42 degrees Celsius po ang inyong heat index forecast at papalo hanggang 44 degrees Celsius mula ngayong 11 hanggang alauna daw ng hapon. So magiging maalinsangan din kayo dyan sa Pangasinan. Sa bandang Central Luzon sa Tarlac, medyo mainit din. 41 degrees Celsius po ang inyong heat index forecast at hanggang 43 degrees Celsius ang aabutin mamayang alas 11 hanggang alauna ng hapon po yan. So magiging mas maalinsangan din kayo. Sa parteng Batangas City naman, ang magiging heat index sa inyo, 36 degrees Celsius at papalo ito hanggang 38 degrees Celsius. So medyo extreme caution pa rin, lalo na mamayang hapon mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghaling tapat na po. So magiging medyo maalinsangan na rin kayo dyan ng bahagya. Malamang may mga makulimlim siguro kayo.
At sa bahagi naman ng San Jose Occidental Mindoro, 36 degrees Celsius po. So medyo mas mababa ang inyong heat index dito. Papalo na at pinakamataas na heat index sa inyo yan ngayong araw. Malamang ay nakakaranas kayo ng maulap na yung papurin at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan pa rin, bunsod pa rin ng mahinang habaga. Sa Central Visayas naman, dito sa may bandang Mandaue, Cebu, ay nasa natin na mas mainit din kayo dyan, 42 degrees Celsius po, at papalo ng hanggang 43 degrees Celsius ngayong 11 o'clock, hanggang alas 12 na yan ng tanghali na papalo sa 43 degrees Celsius. So magiging mas maalinsangan din ang inyong araw ngayon sa Central Visayas, bagamat makakaranas pa rin kayo ng mga isolated rain showers sa ngayong maghapon. Samantala, sa bahagi naman ng Mindanao ay lalo na sa bandang Davao Region, asahan mababa ang inyong heat index hanggang ngayong umaga, mababa, pero bandang hapon po papalo pa rin hanggang 36 degrees Celsius. Bagamat mababa, pero at least nakakaranas kayo ng mga ilang maulap at kalat-kalat na pag-ulan. Kitang-kita naman. Maging sa Zamboanga Peninsula, expected din ang magiging katamtaman ang panahon, pero magiging mainit dito. 37 degrees Celsius daw ang forecast sa inyo dyan sa Zamboanga. At aabot pa raw yan hanggang 38 degrees Celsius. Starting ngayong 12 o'clock. Dire-diretso na yan hanggang alas 3 ng hapon. Yan. So magiging katamtaman at medyo magiging hot humid na rin kayo dyan sa Mindanao. So, generally, magiging madalas ang medyo mataas at katamtaman ng ating magiging heat index. Pero, nanatiling mas dangerous pa rin ang magiging heat index ninyo dyan sa may bandang Cagayan Valley. Kaya, ingat na lamang po mga folks sa mga nakatira sa extreme Northern Luzon na kayo dyan ang magiging maalinsangan ang inyong forecast. Samantala, kung tatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang tugigaraw sa may maalinsangan. Well, alam na nga po natin dahil mataas ang heat index, na aabot ng air temperature ninyo dyan na 35.2 degrees Celsius, ang pinakamataas na recorded sa inyo in past 24 hours. Sa Baguio City naman, nanatiling stationary at 17.4 degrees Celsius ang lowest temperature. At sa inulan ng Kuyo, dyan sa Palawan, nakarandam sila ng 46.5 mm na moderate to heavy rain showers in past 24 hours. Well, nabalita na nga po natin, magiging maulan pa rin dyan sa may bandang Mimaropa area. At inasahan, magtutuloy pa rin yan ngayong araw. Sa amin sa Caloocan kahapon, nakaranas kami ng rainfall 12.6 mm. Madaling araw po naganap ito at ngayong araw ay 3.3 mm naman. Kanina rin madaling araw naganap ito. So madalas po sa amin sa Caloocan, mukhang gabi o madaling araw kami inuulan ha. So mapapansin ko dumadalas na po ang mga isolated rain showers sa gabi o madaling araw. Outside humidity, medyo bad news dahil 82% ang ating outside humidity. So take note po yan sa magiging malagkit-lagkit na alinsangan kapag tumirik ng husto ang ating outside air temperature. So take note yan mga folks. Bumaba ito ng 3% since last hour. Medyo thunderstormy tayo pero bahagyang bumababa atmospheric pressure natin na 1,006 hectopascals and steady ito since last hour. So medyo thunderstormy tayo base na rin sa ating barometric reading. Sa high tide, low tide status, magha-high tide pa rin tayo at inasahan aabot pa rin sa 1.3 meters ang magiging sea level ng ating karagatan sa pangpang ng Manila Bay. This time 1.2 meters, mamayang 12:24 PM po aabutin. So medyo mataas pa rin ang sea level natin ng high tide, kaya ingat na lamang po sa magiging bugso ng hangin sa kanluran at silangan dahil sa easterly trade wind. At medyo humihina na rin yung easterly trade wind dahil nagkakaroon na ng makapal na cluster dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Ninipis po yung easterlies dyan. So, unti-unti, lalakas na naman yung daloy ng southwest monsoon dito at malamang ay sa susunod na mga araw ay lalapit na naman dito sa bandang baybayin o sa kalupaan ng kanluran ng Northern Luzon ang trough na ulan dala ng habagat. Yan, yung habagat rain showers po. So, medyo expected natin yan this week o bago mag-weekend po. Very ready na lamang po tayo mga folks. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:35 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:29 PM at sa ating 80% illuminated na illuminated. Waning gibos ng liwanag ng buwan ay magmo-moonrise po ito mamayang gabi pa po at 9:50 PM at lulubog ito kinabukasan na ng umaga at 9:15 AM naman. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Merkules, well, as usual, partly cloudy ang ating umaga. Pagdating naman daw ng hapon ay localized thunderstorms naman ang posibleng mangyari. 100% chance ang inaasahang pag-ulan dito sa amin sa Caloocan or ilang bahagi ng Metro Manila. Expected yan sa maghapon at bukas ay magiging maulap naman
ang magiging lagay ng panahon natin at localized thunderstorm naman pagsapit ng mga afternoon rain showers. 71% ang tsansa ng pag-ulan bukas ng Miyerkules. So magiging isolated din ang mga kalat-kalat na pag-ulan din. Ang iiral pa rin sa ilang bahagi sa Metro Manila hanggang Mega Manila na po yan. So, diretso agad tayo sa naging ginagamit na satellite imagery mula dito sa Extreme Nodo Luzon. Well, wala tayong magiging komento dahil magiging katamtaman po. Fairly weather at maaraw at balinsangan ng iiral sa buong bahagi ng Ilocos Norte. Kasama na ang dulo ng Cagayan, Batanes, Copo Islands, Cagayan Valley, pababa na yan dito sa may bandang Cordillera at Administrative Region ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, hanggang Nueva Vizcaya na yan. Nueva Ecija, San Jose, yan, kasama na ang Tarlac. At dito sa may bandang Kaluran na medyo katamtaman at mga partly cloudy. So medyo makakaranas kayo ng mga localized thunderstorms pa rin dyan sa may bandang west portion San Zambales area. Which is medyo nakakaramdam nga po kayo ng mga ilang pagkulog at pagkidlat. So expected na mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa kalurang bahagi pa rin ng Zambales hanggang Olongapo o Subic na yan. At mula sa bahagi ng Angeles, Pampanga, kasama ng Bulacan, Metro Manila at ang bahagi ng Calabarzon area, bagamat partly cloudy to some mostly cloudy po tayo, mahangin at maaraw pa rin ang iiral sa atin. So mga isolated lang din na may kasamang pagkulot at pagkilag ang iiral natin. Lalo na yung mga afternoon rain showers po. So take note yan. At magiging maulap naman sa buong bahagi ng South Luzon, kasama na ang bahagi ng Bicol Region. Dahil lumalawak na po yung range ng trough dito. Epekto na rin ng cluster at yung monsoon trough dito at nagkakaroon na ng developing na malawakang cluster sa silangang bahagi ng South Luzon, Eastern Visayas at Mindanao. Moderate to heavy rain showers na ang unti-unting nararamdaman ng mga taga Catanduanes, Sorsogon hanggang Legazpi na yan and the rest ng Camarines Sur. Maaring umabot na yan maya-maya sa Camarines Norte at Quezon Province sa may bandang Atimunan na po. So magiging maulan na rin ilang bahagi dyan ng Marinduque, Romblon hanggang Masbate po. Kalat-kalat na ilang moderate and heavy rain showers po ang inaasahan natin na magiging pag-ulan maghapon. Dahil kung sisilipin natin ng heavy rain potential ay mga heavy rain na ngayon ang nararamdaman ng mga taga Bicol Region. Ingat sa potential na pagbaha dahil sasabay po ang high tide may-mayang konti. Kasama na ang Marinduque at the rest ng Southern Luzon. Magiging maulap din at magiging maulan ang bahagi ng Mindoro area o Mimaropa area. Mula dyan sa may bandang Coron, Palawan, mula El Nido hanggang Puerto Princesa, asahan pa rin ang mga moderate to heavy rain showers, lalo na yung cluster ng heavy rain potential lumalapit na ngayon sa Puerto Princesa. Ganon din ang mararamdaman ng mga taga Brookswen at Batara sa Balabac, so ingat po sa potential na pagbaha. Heavy rain to violent rain showers na ang nararamdaman na dito sa may bandang Borongan, Isang Samar, Gian, pataas na yan ang buong Borongan hanggang Dolores. Moderate to heavy rain showers din ang mararamdaman na ng mga taga-Oras at Siete hanggang Lawang, Northern Samar. So magiging maulan po ngayon ang halos buong bahagi ng Samar Region at Leyte. Ingat po sa floods dahil asahan po ang malawakang cluster na heavy rain rainfall na mararamdaman ninyo ngayon sa buong Eastern Visayas. Kasama na ang buong Leyte, so hindi na natin isa-isa yan, mapa Norte o mapa Southern Leyte man yan. Moderate to heavy rain showers ang nararanasan na ninyo ngayon dyan. Gloomy ang umiiral ngayon sa may bandang Central Visayas sa Cebu, Bohol, pero expected ang mga moderate at kalat-kalat o clusterized heavy rain showers lalo na dito sa may bahagi ng Bohol at bahagi ng Cebu City at bandang dyan sa bandang Daan Bantayan. Mararamdaman na yan ang mga unti-unting moderate and some heavy rain showers may-mayang konti dahil sa traversing na to ng surface trough. Ganon din ang mararamdaman ng mga taga Negros Region at Panay Island, magiging gloomy at overcast. Asahan din ang mga ilang moderate to heavy rain showers na nararamdaman ngayon lalo na sa kalurang bahagi ng Panay Island, dyan sa baba ng San Jose Buenavista sa Panay Island at dito naman sa baba ng Sipalay, pababa ng Dumaguete naman sa sakop naman ng Negros Region, Mapa Negros Occidental man yan o Oriental. Sa parte naman ng Mindanao, magiging maulan na ang buong silangan ng Visayas, ng Mindanao. Magmumula yan sa buong Surigao Region hanggang dyan na yan sa bandang buong Laagusan Region o Caraga area, magiging mas maulap at mas maulan na. Moderate to heavy rain showers na ang umiiral ninyo dyan. Kasama na ang buong Northern Mindanao, Misamis Oriental hanggang Cagayan de Oro at Lanao del Norte. The rest naman ng buong Agusan del Sur hanggang dyan namin sa may bandang Davao de Oro and the rest ng Davao Oriental. Moderate to heavy rain showers na rin ang kalat-kalat na magiging pag-ulan ang iiral sa inyo dyan. So halos buong Davao Region ay magiging maulap at kalat-kalat na mga ilang light to moderate showers mula sa central ng Mindanao, sa Bukidnon,
Sorsa din, hanggang dyan na yan sa pataas ng Lanao del Sur po. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha, lalo na sa buong silangang bahagi ng Mindanao na mas makakaranas ng moderate to heavy rain shower sa lalo na ng mga taga Surigao region na matinding malawakan ngayon ang pag-ulan ang umiiral. Asahan din ng mga kalat-kat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral sa buong bahagi ng Zamboanga Peninsula, especially Zamboanga del Norte, hanggang dyan sa dulo ng Basilan at Hulu-Sulo po. So magiging very gloomy ngayon ang buong Visayas at Mindanao. Asahan ang bigla ang kalat-kalat ng mga moderate and heavy rain showers na mas concentrated ngayon sa silangang bahagi nito, which is mayroon tayo umiiral nga po na monsoon trough dito. Yan, monsoon trough po dito at embedded ng cluster na nagkakaroon na nga po ng napakataas na convergence dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil sa nagkakaroon na ng convergence dito, ay anytime ay magkakaroon na tayo ng upward low convection na anytime pwede nang itaas sa bagong invest na which is tatalakayin naman natin sa susunod na video. So sa ngayon, yung dalawang low pressure aktibong bagyo na binamantay natin, malayo na pareho. Ayan. Yung isa nandito na yan sa may bandang subtropical o extratropical storm na po itong Sinari. Dahil lumagpas na ito, nakatawid na po ito ng Hokkaido, Japan. At yung isa naman na si 95 Invest naman ay under tropical depression ay palapit din daw ito sa may bandang Okinawa. Sa may bandang Tokyo. Lalapit daw ito ng bandang Tokyo sa susunod na araw. So, kung titingnan natin sa pinaka-empirical forecast ng Joint Typhoon Weather Center, ayan, makikita po. Yan, ay makikita ay pa-Tokyo, Japan din ang nagiging trajectory nitong si Invest 95W po. So, sa mga Pilipino natin sa Tokyo, well, hindi pa tapos ang inyong posibleng maging kalbaryo dahil meron pa pong papalapit na panibago o kasunod na bagyo kung sakaling mas lumakas itong si 95W. Dahil nasa under tropical depression na po yung kanyang 1 minute average. Yan. Sa tropical depression na siya. Kung titingnan natin dito, tropical depression category na nga po siya at 53 km per hour yung 10-minute average niya. So tropical depression na siya at patungo na naman yan dyan sa bahagi ng Tokyo, Japan. So napapansin ko nowadays ang bahagi ng Japan ang nalalandfall ng bagyo ha. So far, bandang Japan ang nadadaanan o nalalandfall ng isang bagyo so far. Ito yung forecast track ng Japan Meteorological Agency. Wala pa itong kay 95W. Ang aktibo pa lamang na merong forecast ay itong si Nari na mas aggressive. So kung ang pagsasamahin natin yung combined nilang dalawa ay yung forecast nitong si Nari ay accurate naman at iisa lang ang pinapakita na magiging track nito. At since sa extratropical na yan, hindi na masyado concern yan. Ang magiging concern nyo na lamang dyan sa Tokyo itong si Tropical Depression 95W. Hindi pa siya natatawag sa bagong pangalan. Na-purge po yung aking, na-purge na yung mga data niya. So, nag-reset lamang po siya. Normally yan. Pero medyo in-adjust ko na, tinaasan ko na po yung threshold ng purging niya. Para minsan kasi tumatagal na ng more than 2 days yung forecast o mahigit pa. Kaya minsan nakaprogram dito is ipa-purge lahat para ma-refresh yung buong data. Ngayon, hinabaan ko na lamang siguro into 100 days para siguradong mas nape-preserve po yung iba pang forecast. Pero normal lamang po yan dahil nag-refresh lamang po, pinurge lamang niya yung mga huling record. Ang importante naman po dito is yung epekto sa Pilipinas at yung binabantay natin sa Pilipinas ay hindi na masyado nakakabahala. Kaya in-auto-purge na po ng aking tropical cyclone sector yung huling tail tracks. Nilinis lamang po niya, so normal lamang po since yung huling mga bagyo, itong dalawang ito ay napakalayo na sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So wala tayong magiging report muna rito sa ngayon dahil wala nang masyadong epekto o masyado nang malayo ito sa Pilipinas. Mag-iingat na lamang yung mga Pilipino natin sa Japan. So mula naman sa inaasahan natin na may susunod nga po kay 94W o posibleng si Pre-96 dahil natawag na po yung yung 95W na itawag na kasi nauna siyang natawag. So dahil na itawag na ang 95W, mapupunta na sa pangalang 96W yung binabantayan nga po natin dito sa may bandang silangan nga po ng bansa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility.
At na-post ko na po ito sa aking Facebook page at makikita natin within 24 hours ay makikitaan na to ng at least 20% na tsansa na mayroong probability of tropical cyclone formation na dito sa loob ng ating PAR. Ayan nga po sa silangan ng Visayas. And the next 24 hours ay tataas na daw ito hanggang halos 25 to 30% chances of tropical cyclone development nandito sa may bandang silangan. At base na rin sa mga huling report natin noong nakarang araw ay kikilos nga ito pa northwestward patungo dito sa direksyon ng bandang southern Taiwan. So posible pa itong tamaan o daanan ang mga isla ng Batanes Group of Island sa susunod na mga araw. Approximate ahead of time yan mga July 18 siguro o 19 na. So depende sa magiging bilis ng kilos niya. At kung sakaling yung high confidence of forecast nitong binabantay natin ay tuluyan na maging isang low pressure area o aktibong bagyo just in case. Since mataas naman po yung kanyang favorable nga po, na-report na nga po natin, napaka-positive ng favorable convection. Kapag nagkakaroon na ng very favorable convection, anuman sa mga area na yan ay magkakaroon ng posibleng aktibong low pressure area o invest. Magkakaroon ng upward low yan anytime. At sa ngayon, hindi pa pulido yung vorticity niya pero mataas ang potential na at least moderate na po na magkakaroon ng mga vorticities dyan. So maaring mabuo nga po itong si Pre 96W. So yun po ang lumalabas natin. Mataas na po yung projections at ng kanyang probability of tropical cyclone development. At mula naman sa Global Spectral Model, well, kahapon pa natin na-i-push yan at nung isang araw, yung forecast, makikita nga po ay mabubuo na ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility and then hanggang this coming weekend ay tatawirid na ito. O lalapit na ito sa may bandang silangan ng Northern Luzon patungo dito sa may bandang Batanes Group of Island. Approximate mga July 18 to July 19 na nga po yan this weekend. Ayan o. Yan. Pero hindi pa nakikitaan na magiging mas malakas na bagyo ito sa ngayon base sa current forecast niya ha. Pero malinaw sa mean sea level pressure na bababa ito at magiging isang tropical depression na itataas ni Japan Meteorological Agency. Yan, siguro kung hindi bukas o sa susunod na araw, depende. Kapag bumababa na po ng ganito o 1,004 hectopascals ang kanyang atmospheric pressure. Kung hindi man siguro bukas ang posibleng pagtaas ni Japan Meteorological Agency na unang tatawagin tropical depression, baka sa sunod na araw pa. Malalaman na lang natin dito sa pinaka-forecast niya. So kung i-double check natin yung tropical cyclone advisories and forecast, yan, sisilipin po natin mula kay Japan Meteorological Agency within 24-hour period. Yan, so nauuna na si Japan Meteorological Agency within 24 hours ngayong araw na maaring itaas na niya as low pressure area. Pero yung itatawag niya as tropical depression ay hindi pa naka-indicate dito. So baka sa susunod pa na 24 oras or within 48-hour period. Depende nga po sa magiging forecast development nitong bagong low pressure area na mamamataan nga natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So balik nga po tayo sa Tropical Cyclone Assessment. So since makikita nga po sa susunod na 24 oras, manatiling low pressure area muna ang itatawag ni Japan Meteorological Agency. Pero malinaw po dito sa mean sea level pressure na hanggang dito sa hanggang this weekend po ay magiging maulan na po ang magiging epekto nito sa parte nga po ng Southern Luzon. So base sa ating tropical cyclone strike probability ay nandito na sa 80% to 90%. Sa ngayon 80% ang probability of activity ng tropical cyclone genesis nito at maapekto na ang Southern Luzon. Yan, maapektuhan po ang Southern Luzon mula Bicol region hanggang dyan sa may bandang area ng Calabarzon area at Northeastern Luzon. So in T96 hour period or by July 18, bandang Biyernes na po yan. So weekend dito na po magiging mas maulan na kasama ang Metro Manila, buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon na po. So baka bago mag-weekend or this coming weekend na, mga Friday siguro, Thursday o Friday na ay medyo sasama na naman ang lagay ng panahon mula rito muna sa Southern Luzon. At unti-unti yan mararamdaman na sa bahagi ng Metro Manila at buong Northern Luzon area. So medyo prepare po tayo sa darating po na weekend mga folks.
At kitang-kita naman po ang pagragasa ng pag-ulan dito na umaabot mula 20% to 40% hanggang 50% dito sa bahagi ng extreme Nodo Luzon. So medyo ready po tayo just in case. Simula this weekend po magiging malawakan na naman ang pag-ulan sa bahagi ng Luzon hanggang Saudo Luzon po. So pinag-iingat po dahil mataas po ang Genesis na maapektuhan po tayo ng trough nitong si Pre 96W. Kung walang mauuna sa kanya kasi baka may mauna na naman sa kanyang invest So automatic ilipat nyo na lamang yung pangalan niya kapag may nauna sa kanya. Halimbawa, may nabuong naunang 96W. Edi automatic ito ay magiging si 97W. Just in case lamang po. Ganon po ang mangyari. Katulad na lamang nung isang araw, may unexpected nabuo si 95W. So inililipat na natin yung 96W dito sa binabantayan natin sa silangang bahagi ng bansa. So within 96-hour period or by July 18 po ay inasahan natin na magiging masama na naman ang panahon natin sa buong Luzon area hanggang Saudo Luzon po. Siyempre makakasama na yan ang paghatak sa ating habagat na magpapaulan sa ibang bahagi ng Mimaropa at west portions ng Visayas area. So be prepared pa rin po sa mga nasa Visayas dahil yung monsoon trough na mahahatak naman nitong kung sakaling maging aktibong low pressure area itong si Pre 96W ay magdudulot naman ng malawakang ulan sa Visayas area. So ito lamang ay yung affected genesis lamang ng tropical cyclone activity na mas maapektuhang bahagi nga po na ipinapakita dito sa Saudo Luzon and the rest ng buong Nodo Luzon. Dito naman sa ating computer generated na simulated na mga computer agencies, na mga iba't ibang mga weather agencies, computer simulations mula kay GFS, makikita po ang pagkilos dito pahilagang kanluran at makikita ang malawakang pag-ulan na ang iiral sa may bandang Visayas at buong Saudo Luzon and the rest ng Nodo Luzon hanggang this weekend po na darating. So be prepared po at kay ICMWF din, positive na rin na magiging low pressure area na rin itong si Pre 96W. Makikita po ang hatak sa ating habagat na magpapaulan nga po sa may bandang Visayas, Mimaropa, and Saudo Luzon hanggang this coming weekend nga po habang tumataas pahilagang kanluran itong low pressure area. Kung sakaling maging tropical depression, crising. Crising na po ang tatawagin natin ikatlong bagyo. At makikita natin ang prebising kung sakali this weekend magpapaulan na sa buong bahagi nga po ng Luzon kasama ang Metro Manila. Approximate ahead of time yan kung isa-simulate natin isa-isa ay mga bandang July 17 to 18 na. Yan. Ito naman yung simulation ni ECMWF. So mga bandang Thursday o Friday, medyo makakaramdam na tayo ng sama ng panahon. So very ready na lamang sa mga kababayan natin at mga bumabiyahe po hanggat maaari ngayong araw pa lamang ay gawin na po ninyo ang nararapat na biyahe. Dahil inaasahan po magsususpend na naman ng klase pagsapit nga po ng bandang Huwebes siguro o Biyernes. Baka mag-suspend na dyan sa may bandang Bicol Region at ilang bahagi nga po ng Quezon Province. Depende pa rin sa development ng tropical cyclone development na ito na ating binabantayan. Kay NAVGEM naman, mas agresibo po ang forecast nila at makikita po itong si Pre 96W. At mukhang may mga sumusunod pa nga po mga low pressure area sa kanya. Well, hindi naman nagkakamali dahil base na rin sa ating tropical cyclone strike probability, nagkakaroon na naman ng bagong anomaly dito sa may bandang south of Guam, which is binanggit na nga po natin. At makikita natin nasa at least 10% yung probability embedded ito ng intertropical convergence zone. Yan. Bagamat napakahilaw pa po, tingnan na lamang natin hanggang sa makatawid itong binabantayan natin na posibleng low pressure area this weekend. At titingnan natin kung mayroong susunod. I-double check natin kung ilo-long range forecast na rin natin para ma-double check natin kung talagang yung nasa south of Guam magiging positive. So July 24 siguro to. Well, base rito ay mukhang mayroong kasunod na trajectory, kaya lang napaka-disorganized. Yan. So mukhang wala at magkakaroon lang ng surface trap siguro hanggang sa third week ng month ng July. Ayun. So mukhang wala naman masyado. Ang remnants na lamang siguro nitong si Pre 96W o Pre-Crising kung sakali ang magpapaulan at yung extension o remnants na lamang niya ang magpapaulan pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa sa susunod na linggo po. So wala naman masyadong significant pa sa ngayon yung susunod sa kanya.
Sa ngayon, ang paghahandaan po natin yung darating na ito na si pre-creasing, kung sakaling mag-intensify yan this weekend, medyo ready pa rin po tayo mga folks. Sa ating latest monthly seasonal cycle natin, mula sa data feed ng Japan Meteorological Agency, ay ganun din ang pinapakita nila for the month of June. Ay bumaba rin yung kanilang global temperature record. Ayan o. Noong nakarang linggo, nag-report na po tayo mula sa monthly seasonal cycle natin na bumaba nga po siya sa kasalukuyang 2.19 degrees Celsius for the month of June. Sa Asia naman ay 0.38 mula sa 0.49 degrees Celsius last year. So, medyo good news po ito mga folks dahil bumababa po rin po ang conclusion na bumababa po yung ating global temperature. Medyo good news po ito kahit papaano mga folks. Pero wag po tayong pakampante hanggat nasa boundary pa rin tayo ng 1.5 degrees Celsius, hindi pa rin magandang balita yan. Kailangan malagpasan natin yung ganyang global temperature pag natapos po ang taon natin. Sa ngayon, yung progress niya ay medyo gumaganda naman. Sana tuloy-tuloy na yan hanggang December po. Na pababa ng pababa yung ating global temperature po natin sa ngayon. Yan. Yun lang po yung pinaka-latest natin para sa ating monthly global temperature mula sa data feed ng Japan Meteorological Agency. After ng GIS temp ng iba't ibang weather agencies sa Europe at sa NOAA. Yan, inantay lang natin na lumabas itong global temperature na ilalabas ng Japan Meteorological Agency. So, medyo good news pa rin ang ipinapakita. Yan. Mula naman sa ulat lindol, well, meron na naman tayong pagyayaniga. Ayan o. So, yan pala yung nagdulot ng karoon ng pagyayanig na naman ngayon. At naganap ito ngayong 10:37 a.m. Yan. So, ipopost na lamang po natin yung follow-up na earthquake na yan. At naganap ito kaninang 10:38 a.m. dyan sa bahagi ng Pasukuin, Ilocos Norte na may magnitude 5.5. Malakas-lakas to na may epicentral depth of 43 km ang lalim. So gaya na po na ating paalala na maging alisto po tayo kapag may mga biglaan ganito. At least medyo ready pa rin tayo mga folks. Lalo na at biglaan ang mga malalakas na pagpasok ng mga pagyayinig na yan. So yan yung latest na bagong lindol natin, pero mula kahapon, nagkaroon nga po tayo ng medyo malakas-lakas sa pagyanig kahapon na naitala, pero sa labas naman ito ng bansa, na-detect lamang na aking seismometer kahapon, which is na-post na natin yan. At medyo meron din tayong mga magnitude 4 dito na na-detect ng aking seismometer. So mula kaninang madaling araw hanggang nitong 7:22 a.m., ito nga po yun na may magnitude 4.6, na mataan naman sa northwest ng Santa Catalina, Ilocos Sur naman. Magnitude 4.6 at may lalim na 17 km ang lalim. At kung papansin ninyo mga folks, dumadalas na naman ang pagyanig dyan sa hilagang bahagi ng Nolo Luzon, especially sa may bandang Ilocos region po. At nitong kanina lamang na alas 10:38, pumalo na sa magnitude 5.5 ang pagyayinig. So sa mga nakatira sa Ilocos region, medyo alisto po tayo dahil sunod-sunod na medyo mga moderate at malalakas na pagyayinig na ang namataan dyan sa inyo. Ingat na lamang po sa mga biglaang crackings o mga aftershocks, expected yan ngayong araw. Yan, nagkakasunod-sunod na naman ang pagyayinig dyan sa Ilocos region. At marami-rami na rin ang mga minor earthquakes natin. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Kung nakakailan total earthquakes na tayo, at mukhang marami na ang ating magnitude 5.0 dahil nadagdagan na naman tayo ngayong araw, unless i-degrade ito ni PBOX. Yan, sa ngayon mayroon na tayong mga dalawa na magnitude 5.0. So total of 479 earthquakes na po tayo. 462 dito sa magnitude 2.0 pataas, 15 sa magnitude 4.0 at dalawa na ang ating magnitude 5.0. Isa sa Luzon at isa na sa may bandang Mindanao area. Una dito sa may bandang Caraga na may magnitude 5.1, Davao Oriental, at kanina ay sa bandang Pasukuin, Ilocos Norte na magnitude 5.8 na mas malakas naman ang naging pagyanig kani-kaninang konti. Ingat na naman po mga folks sa mga kababayan natin alisto pa rin tayo at nagkakaroon na tayo ng medyo malakas-lakas na ng pagyanig. Bagamat konti pa lamang ang total earthquakes natin, wala pa tayo sa kalahati o 500 total earthquakes. Meron na kaagad tayong recorded na magnitude 5.0 at nakakadalawa na po tayo. So medyo mas mag-iingat, maging alisto pa rin tayo mga folks sa inaasahang mga susunod pang mga pagyanig. So yung ating latest na total earthquakes ngayon, nadagdagan na siya, 9,246 na po ang total earthquakes natin
ngayong taon. Mula January yan hanggang July, kasalukuyan. Yan. Pinakamarami pa rin talaga na itatala ang magnitude 2.0. So, yung magnitude 4.0, 249 na, 31 sa magnitude 5.0. So, ito nga po, pang 31 na po itong dito sa may bandang Ilocos region na kakalindol lamang. Yan. So, as time na nag-update dyan, automatic, nadadagdagan na siya dito. Automatic na siya. So, real time nang namomonitor natin yan. Dahil kada nadadagdagan po yan, automatic, nakokolekta yan dito sa ating annual earthquake frequency by magnitude. So, ngayong taon, 9,246 na po ang total earthquakes natin. Magnitude 1.0 na yan hanggang pataas na. So, yun lang po, pinaka-latest natin sa Ulat Lindol ngayon. Ipopost ko po sa Facebook page yung latest na earthquake nito sa member ng Ilocos region po ha. Antay-antay na lamang mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, July 15, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, July 15, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na. Sa ating report, well, expected lamang na magiging hot humid pa rin tayo dito sa bahagi po ng Metro Manila at extreme Northern Luzon. Patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga isolated rain showers. Except na lamang dyan sa katimugang bahagi ng bansa na kung saan malawakan po ang cluster ng trough o surface chop dyan. Lalo na sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. Ingat po sa potential na pagbaha, lalo na't magha-high tide ngayong tanghali. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.